Ito ang mga kaluluwa na nasa landas ng pag-alis sa mundo patungo sa kabilang buhay. Kabilang sa kanila ang mga kaluluwang may mga hinintay na nasusunog sa puso na hindi nila natupad noong buhay pa, at isa sa mga kaluluwang iyon ay ang babaeng ito. Dahil sa matinding pananabik sa kanyang anak na nasa mundo pa, hindi siya nagpatuloy sa landas patungo sa dilaw na bukal tulad ng iba, kundi pumili ng landas na puno ng hirap at pagsubok. Kailangan niyang lampasan ang malalakas na bagyo ng Niebe at sakupin ang mga bangin na may dagat ng apoy sa ibaba, upang makarating sa isang estudyo ng pagkuha ng larawan na eksklusibo para sa mga yumao. At sa lugar na ito, mayroong isang kamera na hindi lamang kumukuha ng larawan para sa mga yumao, kundi maaari ring buhayin ang mga ito. Ngayon ay may isang lalaki rin na dumating sa lugar na ito na may balak magnakaw ng kakaibang kamera na iyon. At syempre, hindi ito madaling gawain, ang mga itim na usok ay biglang lumipad patungo sa kaluluwa ng babae at iyon ang mga emisaryo na nagbabantay sa makapangyarihang kamera. Sinimulan ng emisaryo na parusahan ang kaluluwa ng babae dahil nangahas siyang pumunta sa lugar na ito. Ngunit nang tumalikod, ang makapangyarihang kamera ay ninakaw na ng lalaki. Hinabol siya ng emisaryo mula sa impyerno na nagdulot ng kanyang pagkakadapa sa isang matarik na bundok. Sa sandaling ito, ang kamera ay nagliwanag at naglabas ng makapangyarihang lakas. Umuwi ang lalaki at nakita ang kanyang anak na lalaki na nasa bingit ng kamatayan. Inilagay niya ang kamay ng kanyang anak sa kamera at sinabi, "Pumunta ako sa kailaliman ng impyerno para nakawin ito." Ngayon ay dumating din ang emisaryo, at sinimulang parusahan ang lalaki at nagpaginaw ng lahat. Inamin niya ang pagkakasala sa pagnanakaw ng kamera, upang iligtas ang kanyang anak, at nagmakaawa sa emisaryo na tulungan ang kanyang anak na mabuhay hanggang 35 taon tulad ng kanyang hiniling. Sumang-ayon ang emisaryo sa kahilingan ngunit nagpa siya na parusahan ang lahat ng susunod na henerasyon ng lalaki na magkakaroon ng maikling buhay. Nang tanggapin niya ang parusang ito, isang sinag ng liwanag ang lumabas mula sa kamera na nagpabuhay sa kanyang anak. Ngunit mula noon, isang sumpa ang ibinaba sa mga susunod na henerasyon sa loob ng daan-daang taon. Pagkatapos ng maraming henerasyon, ang kamera ay naipasa kay Selkizu, at patuloy niyang isinasagawa ang misyon ng pagkuha ng mga huling sandali para sa mga yumao. Maraming kaluluwa na may mga nasusunog na hinintay ang dumating sa kakaibang studio na ito upang humingi ng tulong kay Kizu na kumuha ng larawan ng alaala na hindi nila nakuha noong buhay pa, at ang studio ay bukas lamang sa gabi, kaya naman kinabukasan. Habang dumadalo sa isang panalangin sa isang kapilya, kasama ang iba pang mga mananampalataya, si Selkizu ay nakatulog sa mesa dahil sa matinding pagod. Sa oras na ito, may kumatok sa labas. Ngunit ito ang katok sa mesa ng kanyang katulong na kaluluwa, si Sungho, upang gisingin si Kizu. Dahil may naghintay na customer sa kakaibang studio, nagsimulang magbulong-bulungan si Kizu at hiniling kay Sungho na paalisin ang bisita dahil araw ng pahinga. Sa pagkabigla ng mga naroroon, ang gwardiya ng studio, si Nambu, ay pumasok. Pagkatapos ay itinaas si Kizu, nagsimulang lumutang siya palabas at paulit-ulit na hiniling na manatili pa ng 30 minuto, na nagdulot ng pagkamangha sa lahat ng mga mananampalataya sa lugar na ito, at inisip na ito ay isang himala mula sa itaas. Bumalik si Kizu sa studio at isinuot ang damit ng nobyo. Hiniling ni Sungho kay Kizu na pumasok at makipagkita sa nobya. Nang magpakita siya ng hindi pagsunod, ipinaliwanag ni Sungho, 32 taon pa lamang siya nang mamatay. At hindi pa kailanman nahawakan ang kamay ng lalaki. Magtiis ka ng 3 segundo upang matupad ang kanyang hinintay, at tumingin si Kizu sa direksyon ng nobya. Nakita niya na hindi naman ganoon kasama ang itsura ng babae, kaya pumayag siyang magtiis ng 3 segundo. Pero nang malapit na sanang magdikit ang kanilang mga labi para kumuha ng larawan, biglang nagpakita ang dalagang multo sa kanyang tunay na anyo bago siya mamatay, na nagdulot ng matinding takot kay Kizu, kaya sinabi niya kay Sungho, "Kung gusto mong humalik, ikaw ang humalik." Galit na galit ang dalagang multo, itinapon niya ang baukwet ng bulaklak, at nagsimulang magdulot ng bagyo. Sinampal niya si Jisoo at sinakal siya. Pagkatapos ay itinaas si Jisoo at hinintay na makumpleto ang kanyang hinintay sa isang halik. Pero pinigilan siya ni Namgu, gamit ang kanyang katawang multo upang itapon ang dalagang multo ng malayo. Sumigaw ang multo ng pangalan ni Kizu, at nangakong sisirain ang lahat, pero muli siyang itinaboy ni Nambu palabas. Dahil sa matinding trauma, nagkasakit si Kizu at inalagaan siya ng mabuti ni Sungho, na nagpababa ng kanyang lagnat. Tinanong ni Sungho, "Bakit hindi mo kinagat ang ngipin mo at hinintay na halikan siya para magkaroon ng larawang alaala ang multo at mapayapa na siya sa kabilang buhay? Alam mo naman ang epekto ng pagtanggi sa kahilingan ng mga kliyente." Dagdag pa niya, "Ang mga dalagang multo, kapag nagtanim ng galit sa pag-ibig, hindi makakaalis sa mundong ito. Tulad ko, 3 taon na akong hindi makapunta sa kabilang buhay dahil hinintay ko ang aking unang pag-ibig." Sa sandaling iyon, naamoy ni Sungho ang nasusunog, at nakita ang apoy na tumataas sa labas. Agad na tumakbo si Kiju at Sungho palabas at gumamit ng tubig para patayin ang apoy. Nakita nila ang dalagang multo na lumulutang sa itaas na may malamig na ekspresyon. Pagkatapos, nang maging abo ang lahat, dumating ang may-ari ng bahay at sinisi si Kizu. "Ano ang ginawa mo sa studio para maging ganito ang bahay ko? Umalis ka na." Tinanong ni Kizu ang tungkol sa deposito, pero sinabi ng may-ari, "Sumama na iyon sa apoy, at may ganang magtanong ka pa ng deposito. Lumayas ka na." Sa oras na iyon, may isang babaeng nag-aalaga sa kanyang asawang paralitiko sa kama. Maingat na inahit ng asawa ang balbas ng asawang si Park Song-joon.
gumalaw ang mga mata nito, pero muling pumikit. Kinuha ng asawa ang unan at sinabi, tama na. Mahal, bago ibinaba ang unan, kinabukasan, isang matandang babae ang umakyat sa isang bahay sa atik at kumatok ng paulit-ulit upang hingin kay Hanbom, ang kanyang apo, ang bayad sa upa na ilang buwan ng utang. At ipinaalam na iupa niya ang bahay. Lumabas ang abogadong si Hanbom at nakita ang papel na nagsasabing inuupahan ang kwarto. Hinintay niya itong punitin at nagdesisyong magtagumpay sa panayam ngayong araw para mapahanga ang kanyang lola, pero nalaman niyang late na siya sa panayam. Sina Kizu at Sungho ay nagsimulang magligpit ng mga natirang gamit sa studio. Hinintay ni Kizu kay Sungho, ang kanyang empleyado, na maghanap ng bagong bahay. Pagkatapos, nakatanggap si Sungho ng abiso mula sa isang api tungkol sa isang opisina na inuupahan ng sobrang mura. Naghinala si Kizu na may multo roon kaya mura, at nagdesisyong pumunta roon mag-isa para tingnan. Binigyan siya ni Sungho ng kagamitan laban sa multo. Pero sinabi ni Kizu na 25 taon na siyang hinintay ng mga multo, kaya walang problema. Pumunta si Kizu ng kumpiyansa sa gusali at pumasok. Napansin niyang maraming multo roon, mas marami pa kaysa sa mga buhay na tao. Balak niyang lumabas pero hinintay siya ng isang babaeng multo at maraming iba pang multo, tumakbo siya pero hinintay siya ng isang lalaking security na multo, kaya nagbago siya ng direksyon at pumasok sa isang elevator. Nang maisara ni Kizu ang pinto ng elevator, biglang nagkaproblema ang kuryente nito. Isang lalaking multo ang ipinakita ang kanyang AC bilang direktor ng pananalapi at hinintay kay Kizu na mag-invest. Hinawakan ng multo si Kizu at nagmalaki. 6 na buwan nang hindi ko nababayaran ang sweldo ng mga empleyado at hindi ko rin mabayaran ang tuition ng mga anak ko. Sinabi mong mag-invest ka sa proyekto namin, bakit mo ninakaw ang teknolohiya namin at ibinenta? Umakyat ang elevator, pagkatapos ay biglang bumagsak. Sa oras na iyon, dumating si Hanbom, ang abogada, sa gusali at pinindot ang elevator para umakyat sa kanyang panayam sa trabaho. Nang bumukas ang pinto ng elevator, nakita niya si Kizu na may kulot na buhok. Pumasok si Hanbom, at agad siyang niyakap ni Kizu para iwasan ang lalaking multo na hindi pa nakakaalis sa mundong ito. Sinugod sila ng multo, pero isang puwersa ang nagpatalsik dito pabalik. Pagkatapos ay sumara ang pinto ng elevator. Tinanong ni Kizu, ano ka ba? Nagulat si Hanbom pero mabilis na pinindot ang ika-12 palapag para maabutan ang panayam. Aalma sanang magpaliwanag si Kizu, pero sinabi ni Hanbom, hindi ako bibili. Pagkatapos ay mabilis siyang lumabas para maabutan ang panayam. Binigyan siya ng receptionist ng name tag ng aplikante at sinabi, sira ang elevator, paano ka nakarating ng maaga? Sa sandaling iyon, nakatanggap si Hanbom ng mensahe mula kay Sumi, isang abogada, na nagpadala ng artikulo tungkol sa isang kasong gumugulo sa social media. Walang anumang kahina-hinalang punto, pero umamin ang suspect. Binuksan ni Hanbom ang artikulo at nakita ang kaso ng isang asawang babae na pinaghihinalaang pumatay sa kanyang asawang paralitiko na may maraming kahina-hinalang detalye. Naalala ni Hanbom noong siya pa ay prosecutor. Hindi niya nailigtas ang isang lalaking inosente ng tawagin ng receptionist si Hanbom para sa panayam. Nag-message muli si Sumi, kung walang abogadong magdedepensa, ipapasa ang kaso sa dating boss mo sa prosecution. Natatakot akong may maagrabyado ulit, kaya mo bang pumunta agad? Pumunta si Kizu sa isang tindahan ng teokbokki ng isang matanda at bumili ng teokbokki at kimbap. Pagkatapos ay hinintay na maghintay saglit, kinuha ni Kizu ang isang insenso. Sinindihan ito, na nagpabigla sa matandang nagtitinda. Pagkatapos ng seremonya, ibinigay ni Kizu ang pagkain sa isang lalaking multo na real estate consultant. Nagreklamo si Kizu dahil hindi maganda ang opisina kumpara sa larawan at hinintay sa multo na magrekomenda ng mas murang bahay para sa susunod na 105 araw. Lumitaw ang matandang nagtitinda at sinabi, may bahay akong pwedeng upahan. Dinala ng matanda si Kizu sa mahabang hagdan, pagkatapos ay nakarating sila sa isang bodega na puno ng sapot ng gagamba, at nangakong iupahan ito sa pinakamurang presyo. Nakita ni Kizu ang pinto ng isang kwarto at naisip na perpekto ito para sa kanyang studio, kaya tinanong, pwede ko bang upahan ito ng 105 araw? Sinabi ng matanda, parang mamamatay ka na sa sinasabi mo, sige na, pero kailangan mo rin ba ng bahay na titirhan? Pumunta si Hanbom sa istasyon ng pulis. Sinabi ng inspektor na ayaw makipagkita ni Jayangbora sa sinuman at hindi rin kailangan ng abogadong magdedepensa. Hinintay ni Hanbom na makipagkita para kumbinsihin si Jayangbora na magbigay ng otoridad sa kanya. Pumasok si Hanbom sa interrogation room at bumati. Pero malakas na sinipa ni Jayangbora ang upuan at sinabi, hindi ko kailangan ng upuan. Dahil pinatay ko ang asawa ko, dahan-dahang hinila ni Hanbom ang upuan at umupo. Sinabi ulit ni Jayangbora, hindi ko kailangan ng abogado, ako ang pumatay sa asawa ko. Ilang beses ko pa ba kailangang umamin? Araw-araw akong kailangang makipag-usap sa isang lalaking tahimik. Ibinuwis ko ang buong kabataan ko sa pagpapaligo at pagsubo ng pagkain sa kanya, at nagpakahirap sa pagbabayad ng mga gastusin sa ospital sa loob ng 5 taon. Alam mo ba kung gaano nakakatakot iyon? Umiti ng bahagya si Hanbom at sinabi, iniwan ko ang isang mahalagang panayam para pumunta rito, pero sinalubong ako ng isang akusadong iginigiit na siya ang may kasalanan, kahit halata namang kahina-hinala ito. Ako si Hanbom, abogada, at susubukan kong alamin kung ikaw nga ba ang tunay na salarin.
Sina Kizu at ang kanyang katulong na multo, si Sungho, ay nagsimulang ayusin ang mga gamit para sa kakaibang studio ng pagkuha ng larawan. Binuksan ni Kizu ang kahon ng kanyang mga alaala at nakita ang lumang flyer tungkol sa paghihintay kay Teo Ki-won, 35 taong gulang na nawala, naalala ni Kizu noong bata pa siya. Nang mamatay ang kanyang ama nang hindi malinaw ang dahilan sa edad na 35, dumalo si Teo Ki-won sa libing at niyakap siya. Mula noon, palagi siyang kinukulit at hinintay ng mga multo. At palaging pinoprotektahan ni Teo Ki-won, pero nawala rin siya ng misteryoso bago maabot ang edad na 35. At kinuha ni Kizu ang pamana bilang ikapitong henerasyong photographer ng pamilya Seo, upang tulungan ang mga yumao na magkaroon ng huling sandali kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Ngayon, si Nambu ay dumaan sa dingding at ipinaalam na handa na ang studio na magbukas. Bumaba ang gabi, itinaas ni Sungho ang kurtina, at binuksan ni Kizu ang pinto ng kakaibang studio. Sa loob may daanan na konektado sa pinto ng kabilang buhay, kung saan pupunta ang mga yumao sa loob ng 3 araw bago sila tuluyang mapayapa sa kabilang buhay. Sa oras na iyon, si Park Sung-joon, ang asawa, ay kasama ng mga umalis sa mundong ito patungo sa kabilang buhay. Biglang naramdaman niya ang matinding pagnanasa sa kanyang puso, kaya bumalik siya. Lumampas sa bagyo ng niebe at dumaan sa isang gubat. Nang mapansin ang mga itim na usok na humahabol sa kanya, binuksan niya ang isang pinto at pumasok. Pagkatapos ay dumating sa isang lugar na puno ng mga nakasabit na larawan at nakaharap ang 3 kabataang lalaki sa studio. Ipinakilala ng may-ari ng studio, ito ang studio ng pagkuha ng larawan na nasa pagitan ng mundo at kabilang buhay. Tutulungan ka naming kumuha ng huling larawan na nais mong dalhin. Ano ang huling alaala na nais mong itago mula sa iyong buhay? Sinabi ng asawa, pakidalhin ang aking asawa sa labas. Sa istasyon ng pulis, kung saan nakakulong si Jayang Bora, ang asawa, habang natutulog ang inspektor, kusang bumukas ang pinto ng kwarto, nagsimulang maghanap si Nambu ng mga file, at nakuha ang file ng kaso ni Park Sung-joon. Binasa ni Kizu ang file, umamin ang asawa na ginamit niya ang unan upang patigilin ang paghinga ng kanyang asawang paralitiko, dahil sa bigat ng gastusin at presyon ng pangangalaga sa kanya ng maraming taon. Sinabi ni Kizu, hindi pwede. Studio lang kami ng pagkuha ng larawan. Hindi kami abogado, paano namin siya mailalabas? Ginagawa mo ba ito para maghiganti sa asawa mo? Sinabi ng asawa, hindi ko pinatay ng asawa ko. Sa oras na iyon, si Hanbom, ang abogada, ay kumakain ng instant noodles habang inaaral ang kaso. Pagkatapos ay napansin ang mga peklat sa paa ng asawa na palaging nakatakip ng medyas. Kinabukasan, nagsuot si Kizu ng formal na suit at pumasok sa istasyon ng pulis. Binigyan siya ni Sungho ng red beans at asin upang iwasan ang mga multo. Ngumiti ng bahagya ang may-ari ng studio. Pero napansin na si Nambu ay may dalang mga anting-anting laban sa mga masasamang espiritu. Ipinaliwanag ni Sungho, kami dalawa ay mga mabubuting multo. Nakatanggap ng banal na kapangyarihan mula sa kamera, kaya nadadampot ang mga gamit laban sa masasamang espiritu. Pagkatapos, pumasok ang 3. Ipinakilala ni Kizu ang sarili bilang abogada ni Jayang Bora. Pero sinabi ng inspektor na babae ang abogado nito, biglang pumasok si Sungho sa katawan ng inspektor at nagpakita ng excitement dahil naging kikul na pulis na siya. Masayang dinala ng katulong si Kizu sa loob. Pero naghanap ay hindi nila alam kung saang kwarto nakakulong si Jayang Bora. Nang mabuksan ang tamang kwarto, nakita nila ang 4 na multo na nakabantay kay Jayang Bora. Hinintay ng 2 si Nambu na lumaban, pumasok si Nambu at hinintay na ipahiram ang lugar ng 1 oras, pero inatake siya ng mga multo. At sa ilang segundo, napabagsak sila ni Nambu. Nang mawala ang lahat, saka lang nakapasok si Kizu. Ipinaalam niya, pinadala ako ni Park Sung-joon dahil gusto niyang makuna ng larawan kasama ka. Nasaksihan niya ang lahat noong gabing iyon. Kinuha mo ang unan. Pero huminto ka dahil ayaw mong makita ang mahal mo na mamamatay sa iyong mga kamay. Kaya tumakbo ka palabas, nagising si Park Sung-joon, umiyak siya, at ginamit ang lahat ng lakas niya para bumangon mula sa kama at mamatay mag-isa. Kapag namatay ang isang tao, dala nila ang mga alaala ng kanilang buhay sa kabilang buhay. Kaya mo bang tanggapin na ang huling alaala ni Park Sung-joon ay ang asawa niyang nagtangkang pumatay sa kanya? Pero sinabi niya sa akin, kahit gusto mo akong patayin o hindi, wala na iyon halaga. Gusto ko lang maging masaya ang aking Bora. Hinintay ng asawa mo na maging maganda ang kanyang huling alaala. Tutulungan ka naming makapagpaalam sa kanya sa huling pagkakataon. Hinintay ka ng asawa mo. Hinawakan ni Jayang Bora ang kwelyo ni Kizu at tinanong, sino ka ba? Sa oras na iyon, dumating si Hanbom sa istasyon ng pulis at hinintay sa inspektor na payagan siyang makipagkita kay Jayang Bora. Sinabi ng inspektor na nakipagkita na si Jayang Bora sa kanyang abogado. Pagkatapos ay natauhan siya at nagtaka kung bakit siya naroon. Pumasok si Hanbom sa selda at hinintay kay Jayang Bora na kumalma at bitawan si Kizu. Pero nagpanik pa rin si Jayang Bora at sinabing mananahimik siya. Ipinagpatuloy ni Kizu. Handa na ang fermented soybean paste na puno ng fish roe at kanin. At iyon ang sinabi mo sa huling araw bago lumabas ang asawa mo para magtrabaho at bumagsak dahil sa sobrang pagod. Ibinigay ni Kizu ang kanyang business card at sinabi, isang pagkakataon lang ito. Pagkatapos ay sinabi kay Hanbom, ipakita mo ang galing mo bilang abogado dahil wala nang maraming oras ang kliyente kong multo. Lumabas si Kizu at umupo si Jayang Bora habang umiiyak ng malakas. Ipinakita ni Hanbom ang larawan at tinanong, bakit mo laging pinapasuot ng medyas ang paa niya? Kahit noong umupa ka ng tagapag-alaga para sa asawa mo, hindi mo hinintay na hawakan nila ang medyas niya.
ginawa mo ba iyon dahil ayaw mong makita ng iba ang mga peklat sa paa ng asawa mo mula sa sunog 7 taon na ang nakalipas? Isang taong ganoon kamahal ang asawa niya ay hindi makakapatay sa kanya. Umiyak si Jayangbora at sinabi, napakaraming mensahe ang dumating, nang pagod na ako sa pangangalaga sa asawa ko ng maraming taon. Patuloy ang mga mensahe na humihiling ng bayad sa mga utang, nawalan ako ng kontrol at na-depress, naisip ko na tapusin na siya, at sundan ko siya. Ginawa ko iyon, talagang ginawa ko iyon, hinawakan ni Hanbom ang kamay niya at hinintay. Sabihin mo ang totoo bago dumating ang resulta. Ng autopsy, maaari kang magsimulang magpaliwanag muli sa akin ngayon, kaya mo ba? Pagkatapos, si Jayangbora. Dumating si Jayangbora sa studio ng pagkuha ng larawan ni Kizu at nakita ang kakaibang tanawin doon. May mesa at 2 upuan na inihanda na. Lumapit ang asawa at kusang nahila ang upuan, pagkatapos ay kusang nagliwanag ang mga kandila. Inihanda ni Kizu ang kamera. Ang unang pagpindot ay nagbigay kay Jayangbora ng kakayahang makita ang mga yumaong kaluluwa. Nang makita ang kanyang asawa, lumapit siya at hinintay ang katawan nito. Umiyak si Jayangbora at humingi ng tawad. Pasensya na, napagod lang ako, kaya ko nagawa iyon sa'yo. Patawarin mo ako dahil hindi ko na kinaya. Pinalubag-loob siya ng asawa. Sobra ka nang nahirapan dahil sa akin. Okay na ako, Bora. Itinulak ni Namgu ang mga pagkaing ipinangako ni Jayangbora na iluluto para sa asawa noong huling lumabas ito ng bahay bago ma-ospital. Nang maihain ang pagkain, nagsimulang kumain ang mag-asawa tulad ng mga hapunan nila noong una. Pagkatapos kumain, umupo ang mag-asawa sa harap ng kamera. Ipinaalam ni Kizu, ito ang magiging huling larawan ninyo. Pagkatapos ay pinindot niya ang kamera. Sinabi ng asawa ang kanyang huling salita, dahil sa'yo, masaya ang bawat araw ko. Salamat sa medyas. Alam ko na bago ka arestuhin, hinintay mo sa pulis na maayos na maisuot ang medyas ko. Araw-araw mo akong pinapalitan ng medyas. Alam ko lahat iyon. Sinabi rin ng asawa, kasi ayaw mong makita ng iba ang paa ko. Pero para sa akin, maganda ang paa ko dahil sa'yo. Natapos ang maikling sandali ng kaligayahan, bumukas ang pinto sa kabilang buhay ng studio. Bago tuluyang mawala, sinabi ng asawa, mahal kita. Sumagot si Jayangbora, mahal din kita. At ang kaluluwa ng asawa ay tuluyang napayapa sa kabilang buhay. Sumara ang pinto sa likod ng studio. At nagkaroon si Jayangbora ng larawan na nagbigay alaala sa huling masayang sandali ng mag-asawa. Pagod na umuwi si Hanbom pagkatapos mapawalang sala si Jayangbora. Pinindot niya ang password ng kanyang bahay pero hindi bumukas ang pinto. Nakita niya ang kanyang mga gamit at aklat sa labas kasama ang isang papel na nagsasabing kinuha na ng may-ari ang kwarto. Balak sanang tawagan ni Hanbom ang kanyang lola, pero naubos na ang baterya ng kanyang telepono. Tumingin siya sa baba at nakita ang karatulang P-Open na nagniningning. Si Kizu naman ay isinasabit ang larawang kakakuha lang kasama ang iba pang larawan na ginawa ng studio sa maraming henerasyon. Pagkatapos ay minarkahan ang natitirang araw bago siya mag-edad. Dahil wala pang ninuno niya ang nabuhay lampas sa edad 35, pumasok si Hanbom sa kwarto at nakita ang isang pintong nagniningning. Binuksan niya ito at pumasok. Nagulat sa kakaibang tanawin, lumabas ang may-ari ng studio at tinanong, patay ka na ba? Sumagot si Hanbom, ikaw yung baliw sa elevator, di ba? Buhay na buhay ako, bakit mo ako kinukutya? Napansin ni Hanbom na bagong lipat ito sa lugar, kaya nakipagkamay siya. Tinugo ni Kizu at napansin, bakit ang init ng kamay ng multo? Buhay ka pa? May anino ka pa nga. Bakit nakapasok ang buhay dito? Itinulak ni Kizu si Hanbom palabas, halos madapa siya. Sinara ni Kizu ang pinto at tinanong, paano ka nakapasok dito? Sinabi ni Hanbom, binuksan ko lang ang pinto at pumasok. Ang ganda ng mga bulaklak na lumilipad doon, pwede bang manghiram ng telepono? Naubos na kasi ang baterya ko. Kinuha niya ang teleponong ibinigay ni Kizu, pero walang laman ang contacts. Tinawagan niya ang kanyang lola pero hindi makontak. Pagkatapos ay ipinakilala niya, ako ang nakatira sa kwarto sa rooftop. Pero may isang walang hiya na basta na lang lumipat at itinapon ang gamit ko sa labas. Paano nagkakaroon ng ganoong klaseng tao? Sinabi ni Kizu, ako ang hinintay mo, pero ang nagtapon ng gamit mo ay ang may-ari ng bahay. Pakikalabas ka na. Itinapon si Hanbom sa labas at paulit-ulit na kumatok para makipag-usap ng maayos. Pagkatapos ay sumigaw ng malakas dahil sa sobrang pambabastos. Noong gabing iyon, hindi makatulog si Kizu dahil iniisip kung sino ang babaeng iyon at bakit nakapasok siya sa pintong iyon. Narinig niya ang tawag nito mula sa labas. Lumabas ang may-ari ng studio at umaga na, nagpasya si Kizu na tanungin muli ang abogada, kahapon, paano ka nakapasok sa pintong pangmundo o pangkabilang buhay? Sinabi ni Hanbom, binuksan ko lang ang pinto at pumasok. Ibinigay niya kay Kizu ang isang papel at sinabi, ay dedemanda kita sa iligal na pagpasok sa bahay. Maaari kang makulong ng hanggang 3 taon o magmulta ng hanggang 5 milyon won. Kahit na may kontrata ka sa may-ari, mali pa rin ang paghawak mo sa gamit ko. Ano itong nasa kwelyo ko?
Oh, badge ko pala ito bilang abogado. Lumitaw ang may-ari ng bahay at sinabi, pinalayas ka na dahil sa utang sa upa, tapos magyayabang ka pa. Sumagot si Hanbom, ang buhay ng tao ay may ups and downs, Lola, pero sinabi ng Lola, anong ginawa mo? 3 taon na lang puro down ang nakikita ko sa'yo, simula ngayon, tanggal ka na sa family registry ko, kami ay magkaiba na, ibalik mo ang kwarto o ipapapulis kita. Umalis ang lola ni Hanbom, hinintay ni Kizu na umalis na siya. Ikinuwento ni Kizu sa 2 kaibigang multo ang tungkol sa abogada na nakapasok sa studio. Sa 25 taong pagkuha ng larawan, hindi ko pa nakitang buhay na tao ang makapasok sa pintong pangmundo, sinabi ni Sungho. Baka naiwan mong bukas ang pinto. Mula sa insidente ng dalagang multo, hindi pa rin lubos na gumaling ang katawan mo. Sa oras na iyon, bumukas ang pintong konektado sa kabilang buhay. Habang nanonood si Sungho ng E-Crash Landing on You, nawala ang signal ng V. Kinatok niya ito para makita ang magandang eksena, pero nawala ulit ang signal at nagkaroon ng mga putok. Pagkatapos ay nagpalit sa kartoon, lumitaw ang itim na usok na nagpapapak ng takot kay Sungho. Hinila niya si Kizu at sinabi, may demonyo dito, nakita nila ang isang batang multo na nakaupo sa sahig. Nagsimulang magbasa ang bata ng spell at sinabing siya si Kang Grim. Nagsimulang lumutang ang mga gamit sa studio. Tumakbo si Sungho pero kinontrol ng bata ang mga gamit para atakihin siya. Tumakbo ang katulong sa labas at sumigaw ng pangalan ng may-ari. Hinintay ni Kizu ang bata na tumigil. Ibinaba ng bata ang kamay at nabasag ang lahat ng gamit. Napansin ni Kizu na kahit ang mga nakakatakot na multo tulad ng multong mukhang itlog, binatang multo at dalagang multo ay natatalo sa batang multong ito. Pagkatapos linisin ang gulo na dulot ng bata, hinintay ni Kizu si Sungho. 3 araw lang, kaya natin yan, pero napansin ng bata ang ihi at itinaas ito, nang pigilan ni Kizu at Sungho. Hinintay ng bata ang ihi at bumagsak ito. Ipinaalam ni Namgu, naghanap ako ng mga record ng aksidente sa paligid. 1 buwan na ang nakalipas, may aksidente sa kotse na nagdulot ng pagkamatay ng batang iyon. Lasing ang driver, at ulila ang bata. Pagkatapos, ikinuwento ng bata kay Kizu, ako si Im Yonhee. Tinanong ng may-ari ng studio, may hinintay ka pa ba o gusto mong makita ulit? Kasi 3 araw na lang, sarado na ang pintong pinasok mo. Hinintay ng bata na bilhan siya ng isang bagay. Dinala ng lahat si Yonhee sa isang tindahan ng laruan para bumili ng limitadong edisyon ng espada ng dragon na panlaban sa masasamang espiritu. Dumaan ang 3 kaluluwa sa pinto, pero kailangang pindutin ni Kizu ang pinto para makapasok. Pero naubos na ang espada, nalungkot si Yonhee. Kumuha si Kizu ng ibang plastik na espada bilang kapalit, pero tinanggihan ito ni Yonhee at umiyak. Dinala nila si Yonhee sa ibang tindahan, pero naubos din ang espada. Umiyak ng malakas si Yonhee at nadapa kay Kizu, na nagpabuwal sa kanya. Naglupasay ang bata sa sahig. Dinala nila siya sa isa pang tindahan. Sinabi ng may-ari na may 3 pang espada, pero naubos din agad. Ginawa ni Namgu at Sungho ang lahat para pakikalmahan si Yonhee. Sa ika-7 tindahan, wala pa rin ang espada. Hinintay ni Yonhee na bilhin ang dragon espada. Tumakbo siya nang sabihin ni Kizu, kung hindi maging malakas na multo ka na lang. Nagbago ang ekspresyon ni Namgu, na nagpaingat kay Kizu. Nang akmang sasangga si Namgu kay Kizu, hindi nito nakontrol ang lakas at nadapa ang may-ari ng studio. Sa oras na iyon, may isang gwapong binata na umiinom ng kape. Lumapit ang isang babae para hingin ang numero niya. Nasiyahan ang binata pero humingi ng paumanhin, hindi ko pa makalimutan ang aking unang pag-ibig. At ang binatang iyon ay si Sungho na sumanib sa katawan ng isang lalaki. Kinuha ng multo ang kanyang plano sa date at nalungkot dahil hindi niya matandaan ang pangalan ng babaeng hinintay niya. Ngayon, bumaba si Hanbom na nakangiti. Naalala ni Sungho na siya ang crush niya noong empleyado pa siya. Hinabol siya ng multo pero nadapa at ibinalik ang katawan sa orihinal na lalaki. Hinabol pa rin ni Sungho pero nawala ang babae. Pero nagkaroon pa rin siya ng pag-asa. Umuwi si Kizu at nakita si Hanbom na may tent sa harap ng kanyang bahay. Nakita rin si Yonhee sa loob ng tent. Hinintay ng may-ari ng studio na lumabas ang bata, pero parang hindi siya kilala ni Yonhee. Nang tanungin ni Hanbom, kilala mo ba siya? Nagulat si Kizu at tinanong, paano mo siya nakikita? Ipinakita ni Hanbom ang backpack na may pangalang Im Yonhee at tinanong, kilala mo ba siya? Umiling ang bata at sinabi, ngayon ko lang siya nakita. Nang hawakan siya ni Kizu, kinagat ni Yonhee ang kamay niya hanggang dumugo at mabilis na tumakbo. Ikinuwento ni Kizu kay Namgu ang babaeng nakakakita ng multo. Tinanong ni Namgu, baka siya ang magmana sa'yo? Wala ka namang anak. Bumalik si Sungho at ipinaalam, nahanap ko na ang unang pag-ibig ko na nawala sa loob ng 7 taon. Mukhang magiging busy ako sa pakikipag-date. Kapag nakita ko ulit siya, pahiram ng katawan mo. Pero mabilis na tumanggi si Kizu. Pumunta siya sa isang kainan, pero nag-aalangan sa masikip na lugar.
Umupo siya at sinabi sa serbidora, "Mag-isa lang ako." Biglang lumitaw ang abogada at sinabi, "Dalawa kami." Pagkatapos ay tinulungan si Kizu na mag-order ng pinakamasarap na pagkain sa kainan. Tinanong ulit ng may-ari ng studio, "Bakit mo nakita ang bata? Bakit mo nabuksan ang pinto ng studio?" Sumagot si Hanbom, "Kung nakikita ko, kung bukas ang pinto, makakapasok. Curious din ako sa'yo, bakit kilala mo ang bata? Bakit ka nakipagkita kay Jengbora? Pagkatapos makipag-usap sa'yo, bigla siyang umamin sa lahat, kaya huwag mo nang guluhin ang bata. Nasaktan na siya sa aksidente noong 1 buwan, 3 araw na lang bago siya umalis." Nagulat si Kizu sa narinig. Nang ihain ng serbidora ang pagkain, naging awkward si Kizu at pinanood lang si Hanbom kumain. Sinabi ng abogada, "Kahit kaunti ang kain mo, hati pa rin tayo sa bayad." Kinuha ni Kizu ang isang subo ng kanin at napuri, mainit talaga. Karaniwan ng kanin para sa patay ay malamig. Tuwing kukuha si Hanbom ng ulam, saka lang kukuha si Kizu para tikman. Hinintay ni Hanbom, "Kung gusto mong kumain ng kanin sa susunod, tawagan mo ako. Ako ang magiging pangalawang kanin mo pagkatapos kumain." Sinundan ni Hanbom si Kizu at binigyan ng stamp card mula sa kainan. Kapag nakakumpleto ng 10 selyo, makakakuha ng libreng pagkain. Pero sinabi niya, "Kung makakuha ka ng libre, isama mo ako, kasi may parte ako dyan." Nang sabihin ni Kizu, "Hindi na ako makakabalik doon," ipinasok ni Hanbom ang card sa kamay niya at umalis. Hawak ni Kizu ang stamp card at nag-isip kung bakit may ibang nakakakita ng multo tulad niya. Dumaan si Sungho sa pinto at ipinaalam, "Nahanap ko na ang Dragon Espada." Pumunta ang lahat sa isang makulay na festival ng fireworks na puno ng tao. Nakatanggap si Kizu ng mensahe mula sa nagbebenta ng espada. Hinintay niya na bilhin ang espada at umuwi agad, at sinabi kay Yonhi na manatili sa lugar. Pumasok si Kizu sa festival para hanapin ang nagbebenta. Natulala sina Namgu at Sungho sa magagandang fireworks. Naakit si Yonhi sa isang bagay at tumakbo. Napansin ng dalawang multo ang pagkawala ni Yonhi, kaya naghiwalay sila para hanapin siya. Bumili si Hanbom ng teokbokki sa kanyang lola. Pero tinanggihan siya. Nang mapansin na naubos na ang teokbokki, naglabas ang lola ng isang kahon na iniwan para sa apo. Pagkatapos ay isinulat ang utang at hinintay na bayaran ito ng ki-estranghero habang kumakain ng teokbokki. Lumapit ang batang nakilala ni Hanbom at umorder, pero inimbitahan siya ni Hanbom na makisalo. Pagkatapos mabili ni Kizu ang Dragon Espada, nakita niya si Yonhi na kumakain kasama ang abogada. Pero nang lumapit siya, natakot si Yonhi at tumakbo. Binuhat ni Kizu ang bata. Nakita ni Hanbom na nagpupumiglas ito kaya pinigilan niya. Biglang lumitaw si Namgu at sinabi, "Nandito si Yonhi." At napansin na hindi si Yonhi ang hinawakan ni Kizu dahil ang tunay na Yonhi ay may peklat sa likod ng leeg. Tumakbo si Yonhi at sinipa ang may-ari ng studio. Tinanong, "Bakit mo binubuli ang kapatid ko?" Hindi rin nakita ni Hanbom ang tunay na Yonhi. Napansin ni Sungho na ang unang pag-ibig niya ay nasa harapan niya. Dinala nila si Yonhi pa uwi. Tinanong ni Kizu, "Gusto mo bang bilhin ang espadang ito para sa kambal mong kapatid?" Sinabi ni Yonhi, "Bukas ang kaarawan ni Yondan, kaya gusto ko siyang bigyan ng regalong ito." Naiinis ang may-ari ng studio dahil hindi sinabi ni Yonhi ito agad, kaya nagkamali siya ng akala kay Hanbom. Pagkatapos ay pumasok siya sa bahay. Habang si Sungho ay nasasabik dahil nakita ang unang pag-ibig at humingi ng pera sa kabilang buhay kay Namgu para bumili ng damit para sa date, pumasok si Kizu sa kwarto at kinuha ang stamp card. Naalala niya ang mga sandali kasama ang kakaibang si Hanbom. Pagkatapos ay bumulong, "Ano ba ang hinintay ko?" Pumasok si Yonhi sa kwarto, tinuro ang espada at sinabi, "Sabi ni Yondan, gusto niya talaga ang espadang iyon sa kanyang kaarawan." Sa orphanage, inayos ni Yondan ang kanyang gamit. Pumasok ang direktor at hinintay na matulog ng maaga dahil aalis sila bukas. Tinanong ng bata kung pwede niyang dalhin ang backpack ng kanyang kuya papuntang Amerika. Pumayag ang direktor at hinintay na suriin ang aparador. Binuksan ni Yondan ang aparador at nakita ang Dragon Espada na hinintay niyang bilhin ng kanyang kuya. Hawak ang espada. Umupo si Yondan at umiyak habang tinutawag ang pangalan ni Yonhi. Lumapit si Yonhi, lumuhod, at hinintay ang buhok ng kapatid gamit ang kanyang kamay na multo. Pagkatapos ay umiyak pareho ang magkapatid. Kinabukasan, habang nasa tent si Hanbom, dumating ang 2 pulis at sinabi, "Ang may-ari ng lupa ay nagreklamo na iligal kang nandito. Pakikalabas ng ihi mo." Nang makita si Kizu na papalapit, lumapit si Hanbom at sinabi, "Hindi ba't nagkainan tayo kamakailan?" Pero hinintay ni Kizu na alisin ang tent agad o idedemanda niya ito. Pagkatapos ay malamig na pumasok sa bahay. Hindi pinansin ang sigaw ng abogada sa labas. Pagkatapos, pumunta si Kizu kasama ang isang babae sa orphanage. Sinimulan ng babae ang countdown ng 0 minuto, at ang babaeng ito ay si Sungho na sumanib, kaya medyo natitigilan dahil unang beses niyang sumanib sa babae. Pumasok ang mag-asawa, nakipagkita sa direktor, at ipinahayag ang pagnanais na ampunin si Yondan. Sinabi ng direktor na iniwan si Yondan at ang kambal niyang si Yonhi sa gate ng orphanage. Sa parehong araw at oras,
palaging inaalagaan ni Yeonhee ang kanyang kapatid. Noong araw na iyon, lumabas ang bata para bumili ng regalo para sa kaarawan ng kapatid pero nagkaroon ng trahedya. Umiyak ang asawa nang marinig ang kwento, pero ipinaalam ng direktor na aalis na si Yeondan patungong Amerika, kasama ang pamilyang umampon sa kanya. Nasaktan ang asawa, napansin na malapit nang matapos ang 1-0 minuto, kaya mabilis nilang hinila ang asawa palabas. Lumabas si Sungho mula sa katawan ng babae, na naging tulala at nagtaka kung bakit siya naroon. Tinanong ni Kizu, bakit 1-0 minuto lang ang kaya mong sumanib? Nangako si Sungho na pagbubutihin ang tagal. Tumingin si Kizu sa palaruan at nakita si Yeondan na malungkot na hawak ang espada. Lumapit si Yeonhee at tinanong, nakuha mo na ang espada, bakit malungkot ka pa? Pagkatapos ay tumingin sa dalawang lalaki mula sa studio, dahan-dahang tinanong ni Kizu si Yeonhee, kaunti na lang ang oras mo, bakit hindi ka magpaalam sa kapatid mo? Sinabi ni Yeonhee, ayaw kong magpaalam, kasi kapag nagpaalam ako, hindi ko na makikita ang kapatid ko, bakit kailangan kong umalis, samantalang nandyan pa ang masamang tao na naging dahilan kung bakit ako ganito. Kapag umalis ako, mag-isa na lang talaga si Yeondan. Habang umiiyak si Yeonhee, ikinuwento ni Kizu, noong bata ako, iniwan ako ng tatay ko, natakot ako, pero may isang superhero na tiyuhin na laging nagpoprotekta sa akin mula sa panganib. Kapag umalis ka, magkakaroon din ng ganoong superhero na magbabantay kay Yeondan, maging matapang na kuya at magpaalam sa kapatid mo. Naglakad si Yeondan sa sangandaan kung saan namatay ang kuya niya. Naalala niya noong magkasama sila sa harap ng tindahan ng laruan sa kabilang kalsada, hinintay niya kay Yeonhee na bilhin ang Dragon Espada. Kinuha ni Yeonhee ang alkansya at tumakbo para bilhin ito, pero habang tumatawid, nabangga siya ng isang lalaki, nahulog at nabasag ang alkansya. Umupo si Yeonhee para pulutin ang naipong pera. Sa oras na iyon, may isang kotseng tumatakbo ng mabilis at hindi nakontrol ang bilis. Tumakbo ito diretso kay Yeonhee. Umiyak ng malakas si Yeondan, kuya, ayaw ko pumuntang Amerika. Miss na miss kita, lumitaw si Kizu at sinabi, tulungan kitang makita ang kuya mo. Tumakbo si Yeondan at nagtago sa likod ng puno. Sinabi ni Kizu, nandito ang kuya mong si Yeonhee sa tabi ko. Gusto kanyang makita. Hinintay ni Yeondan, patunayan mo. Gawin mo ang simbolo ng apoy ng kamatayan ng mysterious apartment kang Grim. Tumanggi si Kizu, dahil nahihiya sa mga dumadaan. Pero ginawa rin ang simbolo na itinuro ni Yeonhee. Nagdagdag pa ang batang multo ng ilang galaw na alam lang ng magkapatid. Ginaya ito ni Kizu at sumigaw ng slogan ng malakas, napatingin at natawa ang mga dumadaan. Masayang sumagot si Yeondan. Hinawakan ni Kizu ang kamay ni Yeondan at dinala sa studio. Handa na ang mesa para sa selebrasyon. Sinuotan ni Kizu ang bata ng party hat para sa kaarawan. Pagkatapos ay pinindot ang kamera. Nakita ni Yeondan ang kuya niya na inihintay ng dalawang lalaki. Tumakbo si Yeondan, niyakap ang kuya, at umiyak, hindi ko kailangan ito. Kung hindi ko hinintay na bilhan mo ako ng laruan, hindi ka magkakaganyan, pasensya na. Kuya, pinalubag-loob siya ni Yeonhee, hindi ako patay, nasa secret mission ako na ibinigay ni Kang Grim, hintayin mo akong bumalik pagkatapos ng misyon. Naniwala si Yeondan at hinintay kay Yeonhee na mag-pinky swear. Bumalik ka agad sa akin, ha? Napaluha ang lahat sa muling pagkikita ng magkapatid. Sa labas, nagtaka si Hanbom kung bakit laging may ilaw ang studio, kahit walang customer. Akmang papasok siya nang tumawag ang direktor ng orphanage. Tinanong kung nandyan si Yeondan dahil may nakakita sa kanya, kasama ang isang lalaki. Mabilis na tumakbo si Hanbom para hanapin. Sa oras na iyon, inilabas ni Namgu ang cake na gawa niya at hinintay ang dalawang bata na mag-wish. Hinintay ni Yeondan na matapos agad ang misyon ng kuya para makabalik. Hinintay naman ni Yeonhee na mawala ang takot ng kapatid. Nang hipan nila ang kandila, pinindot ni Kizu ang kamera sa pangalawang pagkakataon. Ibinigay ng may-ari ng studio ang Dragon Espada kay Yeonhee at sinabi, kaarawan mo rin ito, maging matatag ka, bata. Bumukas ang pinto, at nagsimulang mawala si Yeonhee sa yakap at luha ng pamamaalam ng kapatid niyang si Yeondan. Nang sumara ang pinto, nahulog ang huling larawan ng magkapatid, dala ni Yeondan ang espada. Lumabas siya kasama ang direktor at si Hanbom. Sinabi, tinulungan ako ng photographer na makita ang kuya ko. Ipinakita ang larawan kay Hanbom at ipinagmalaki ang espada sa likod niya. Sinabi ng abogada, masama talaga ang lalaking iyon. Habang naglalakad si Kizu sa eskinita, biglang kumurap at sumabog ang mga ilaw sa kalsada. Nahulog ang isang paso. Lumitaw ang mga multo. Hinintay nila siya at tinanong, nasaan ang kamera? Kinuha ni Kizu ang bakal na panlaban sa multo para lumaban. Pagkatapos ay tumakbo. Hinawakan ng isang multo ang paa niya. Dumating ang iba pang multo, inalog ng isang demonyo ang singboard hanggang mahulog. Lumitaw si Hanbom at hinila si Kizu. Nadapa siya sa kanya at naiwasan ang singboard. Napansin ni Kizu ang isang di nakikitang bilog na nagpoprotekta sa kanila. Hinintay ng babae.
bumaba ka na sa akin, ang bigat mo. Nang makatayo sila, inatake ulit ang mga multo. Pero itinaboy sila ng di. Nakikitang bilog at nawala, isang natitirang multo ang lumapit. Pero napabagsak ito ni Kizu gamit ang bakal. Nagulat si Hanbom, hinawakan ni Kizu ang bakal at tinanong, ano yung bilog kanina? Sinabi ni Hanbom, kakaiba ka talagang tao. Hinila ng lalaki ang kamay ni Hanbom at sinabi, ipapaliwanag ko sa'yo lahat. Pero sinabi ng babae, malapit ka nang maaresto. Dumating ang maraming pulis at ipinaalam ang pag-aresto kay Kizu dahil inakusahan siyang nanlinlang at kinidnap si Imyundan. Napansin ni Kizu na si Hanbom ang nagsumbong. Dinala siya ng pulis sa istasyon dati. Itinuro ng tiyuhin ni Kizu kung paano lumaban sa mga multo. Naglagay ang tiyuhin ng purong asin sa dagat sa paligid ni Kizu at sinabi, proprotektahan ka ng bilog na ito mula sa mga multo. Pagkatapos, ipinakita ang pasaporte patungong Pitcairn Islands, ang bansang may pinakakaunting populasyon sa mundo. 47 tao lang. Halos walang namamatay doon, kaya hindi umiiral ang mga multo. Iyon ang paraiso natin. Nagplano ang tiyuhin ng ruta para makarating doon. Umalis siya para mangisda. Nangako, pupunta tayo sa Pitcairn Islands ng magkasama. Iyon ang araw na malapit ng lampasan ng tiyuhin ang edad 35 at ang araw na nawala siya, sa istasyon, sinabi ni Kizu, sumang-ayon si Yondan na sumama sa akin, at inihatid ko siya pabalik sa orphanage ng ligtas. Pero sinabi ni Hanbom, kakaiba ang kilos mo, nagpanggap ka pang mag-asawa sa orphanage. Ginamit mo ba ang Photoshop para gawin ang larawang ito? Pinaglaruan mo ang damdamin ng isang batang nagdurusa, may paliwanag ka ba? Tinanong ni Kizu, kung magpapaliwanag ako, maniniwala ka ba? Nang tumawag ang pulis, nakita ni Kizu ang 3 multo, lumapit ang isa, hinintay ito pero natalsik pabalik, 2 pang multo ang lumapit pero natalsik din, bumalik ang pulis at napansin ang kakaibang kilos ni Kizu. Itinulak siya ni Hanbom palabas. Nang hinintay siya ng 3 multo, hinila ni Kizu si Hanbom palapit, kaya natalsik ang 3 lalaking multo. Hinintay ng pulis si Hanbom na makipag-usap sa labas, sinabi ng pulis, tumawag ako sa orphanage. Sinabi nilang mag-isa pumunta si Yondan doon, pero ikinuwento ni Hanbom ang mga kakaibang sinabi ng may-ari ng studio. Pumasok ang pulis at sinabi kay Kizu, babalik ka na sana, pero marami kang kaso, 2010, paninirang puri, 2012, pangingikil, 2019, pagpapanggap bilang pulis, ngayong taon, panununog, kailangan mo nang magpapalaya sa'yo, isulat ang detalye ng kamag-anak mo at tawagan sila. Sa isang opisina, isang empleyado ang nag-o-overtime para tapusin ang ulat dahil sa utos ng boss, biglang kumurap ang kuryente. Lumitaw ang mensaheng ito ang pwesto ko sa screen, kaya tumakbo ang empleyado. Ang gumawa nito ay si Sungho na multo, hinintay ang kanyang dating pwesto. Kumakain siya ng snack at hindi narinig ang tawag ni Kizu. Pagkatapos, nakatanggap siya ng mensahe na magmadali sa pag-answer o wala ng karne ng baka. Ipinaalam ni Kizu sa pulis, may ginagawa ang kamag-anak ko. Nang hinintay ang detalye ng kamag-anak, sinabi ni Kizu, komplikado siya, minsan meron, minsan wala. Inutusan ng pulis na ikulong si Kizu, lumingon siya at nakita ang grupo ng mga multo na naghihintay. Hinintay niya sa pulis ang asin o red beans, pero hinintay pa rin siya sa selda. Sa loob, naghahanda ang isang hukbo ng mga multo. Ipinaalam ni Hanbom, maaari kitang ilabas. Lumapit siya kay Kizu at tinanong, bakit ka lumalapit sa pamilya ng mga yumao? Inatake ng mga multo si Kizu, pero pinigilan ng proteksyon ng bilog. Ikinuwento ni Kizu, photographer ako ng mga yumaong kaluluwa. Natawa sina Hanbom at ang pulis, hinintay ni Kizu ang kamay ni Hanbom at sinabi, hindi ako pwedeng mag-isa sa mapanganib na lugar na ito. Pero itinaboy ni Hanbom ang kamay at umalis, sumugod ang mga multo, sumigaw si Kizu, habang kumakain ng instant noodles. Naalala ni Hanbom ang sinabi ni Kizu, tungkol sa pagiging photographer ng multo, naisip niyang katawa-tawa. Ito, napansin niyang nasira ang strap ng relo niya dahil sa paghila ni Kizu, kaya tinanggal niya ito, at may malaking peklat sa kanyang braso. Kinabukasan, mabilis na pumunta ang multong si Sungho sa istasyon para hanapin ang may-ari ng studio. Nang makita si Kizu sa likod ng rehas, sumanib si Sungho sa isang lalaking magbabayad ng multa sa maling paradahan. Sinisi ni Kizu, akala mo ba ibinigay ko ang emergency phone para magsaya ka? Ilabas mo ako rito, tumakbo si Sungho sa pulis at sinabi, ako ang magpapalaya kay Sel Kizu. Dinala siya ng pulis para pirmahan ang papeles. Pumunta si Kizu sa simbahan para magkumpisal sa pari. Itinulak ko ang babaeng iyon palabas ng bahay at hinintay na alisin ang tent niya.
Nandito ako para magpasalamat sa Diyos sa proteksyong ibinigay sa akin pagkatapos ng buhay na puno ng hirap, pero bakit sa kanya ibinigay at hindi sa akin? Tinanong ni Kizu, bakit walang nagdadasal dito ngayon? Sumagot ang pari, kasi ngayon ang araw ng kamatayan ko. Sa labas, lahat ng miyembro ng simbahan ay nagsasagawa rin ng seremonya ng libing para sa pastor na ito. Napagtanto ni Kizu na kanina pa siya nakikipag-usap sa isang multo, kaya agad siyang tumakbo palabas. Pag-uwi ni Kizu sa bahay, nakita niyang nakatayo pa rin ang tolda ni Hana sa harap ng pintuan, kaya nagpasalamat siya sa Diyos sa pagbibigay ng pagkakataon upang ituwid ang mali. Agad niyang hininingi ng tawad kay Hana dahil hiniling niya na alisin ang tolda sa harap ng kanyang inuupahang kwarto, pero pagbukas ng tolda, wala siyang nakita sa loob. Nang dumating ang lola, tinanong ni Kizu kung paano makikita si Hana, ang abogado. Gusto mo bang kunan ng litrato ang lola? Tanong ni Kizu, at inanyayahan ang matanda sa loob para kunan ng larawan, habang patuloy na tinatanong kung paano makikita si Hana. Sinabi ng lola, gusto mo ba ang apo ko? Mahirap lang siya, pero mabait. Matalino mula pagkabata hanggang paglaki, akala ko magtatagumpay siya, pero hindi pala. Nang tanungin ni Kizu kung may kakaiba ba kay Hana, sinabi ng lola, nakita niya ang pagkamatay ng mga magulang niya. Tinanong din niya, ilang taon ka na? May nobya o ari-arian? Malusog ka pa ba? Pagkatapos, kinuna ni Kizu ng larawan ang lola at tinanong ang address ng opisina ni Hana. Pumunta si Kizu sa opisina ng abogadong si Sumin, pero pansamantala, si Hana ang may-ari ng lugar. Ipinakita ni Kizu kay Hana ang lahat ng gamit maliban sa mga bagay na may kinalaman sa masasamang espiritu na dala niya. Sinabi niya, tuwing lalabas ako, kailangan ko ng lakas ng loob dahil palagi akong sinusundan ng masasamang espiritu. Alam mo ba ang uri ng pamatay insekto na gumagawa ng bilog na hindi makakapasok ang mga insekto? Si Hana, mas mataas ang antas dahil ang bilog niya kayang pumatay kahit ng demonyo. Hiniling ni Hana na patunayan ito. Inutusan ni Kizu si Namgo, isang multo, na kumilos. Sinubukang kunin ni Namgo ang telepono ni Hana gamit ang mahika, pero hindi niya ito nagalaw. Kahit anong gawin ni Namgo, walang nagbago. Maya-maya, nakatanggap ng mensahe si Hana mula sa kaibigan. Inutusan ni Kizu si Namgo na basahin ito. Binasa ng multo ang buong mensahe na nagpanganga kay Hana sa gulat. Hinintay ni Kizu si Hana sa kanyang studio ng larawan pagsapit ng gabi, sinabing, ipapakita ko sa iyo ang totoong mundong hinintay ko. Tumayo si Kizu, inabutan si Hana ng liham na ipinadala sa kanya, isang imbitasyon sa isang salusalo para sa mga abogado, at umalis kasama si Namgo. Samantala, inililigpit na ng lola ni Hana ang kanyang tindahan ng tteokbokki. Dumating si Hana at tinulungan ang lola na magligpit ng basura. Habang naglalakad sila pauwi, sinabi ni Hana, ang may-ari ng studio na umuupa sa bahay natin ay manloloko. Walang numero sa phone book niya, kakaiba talaga siya. Sumagot ang lola, ikaw ang kakaiba. Sino bang mahigit 30 taong gulang na ang tanging umaasa pa rin sa matandang ito? 3 buwan at 10 araw ka nang hindi nagbabayad ng upa. Babawin ko yan bago ako mamatay. Nang makita ang peklat sa kamay ni Hana, tinanong ng lola, hindi mo ba tatanggalin yan? Sumagot si Hana, ito ang patunay na buhay pa ako. Nang magtanong si Hana kung pwede siyang sumama sa pagtitinda ng tteokbokki, sinampal siya ng lola at sinabi, naghirap akong magbenta ng tteokbokki buong buhay para mapatapos ka bilang abogado, tapos ayawan mo na. Kung alam ko lang, ininvest ko na lang sa stocks, milyonaryo na sana ako. Kaya naman, sina Kizu at Namgo ay naglinis ng studio ng larawan upang ihanda ang pagdating ni Hana. Nang tanungin ni Jungho kung bakit sobrang sigla ni Kizu ngayon, sinabi ni Kizu, baka ito na ang huling pagkakataon na ibinigay sa akin ng mga Diyos. Sa oras na iyon, bumukas ang pintuan patungo sa kabilang mundo, at isang lalaki ang pumasok ang pari mula sa simbahan kung saan madalas magdasal si Kizu. Humingi ng tulong ang pari, iligtas ninyo ako. May mga pelikula doon, patawarin mo ako, Diyos sa itaas. Pagsapit ng gabi, si Namgo ay palihim na pumasok sa aklatan ng simbahan at natagpuan ang mapa ng infrastruktura nito, ngunit hindi sinasadyang nahulog ang isang bagay sa sahig. Narinig ng gwardiya ang ingay at napansin ang isang flashlight na nakabukas. Itinuro ni Namgo kina Kizu at Jungho ang daan patungo sa hinintay na lugar sa simbahan na sinabing ang hapon ang pinakatahimik na oras. Nang tanungin ni Jungho kung bakit hindi sumama si Namgo, sinabi nito, kahit paano, dating pulis ako, kaya hindi ako makagawa ng labag sa batas. Sumigaw si Jungho, kung ganoon, bakit ako ang pinagawa mo nito? Hinawakan ni Kizu ang kamay ni Jungho at hinintuan siyang sumuway, sinabing, si Namgo noon ay sikat na pulis, hinintay niyang maubos ang tubig sa katawan ng mga kriminal bago hulihin. Nang sabihin ni Jungho na mas marami siyang karanasan bilang multo, umiling si Kizu at hinintay na binawian ng sakit ang kamay ni Jungho. Kinabukasan, ang may-ari ng ice cream stall sa tabi ay bumili ng tteokbokki mula kay lola ni Hana para sa kanyang anak, pero sinabi ng lola na naubos na ang tteokbokki. Sabi ng babae, alam ko na laging may itinira ka para kay Hana, pero sinabi ng lola, ang apo ko, buong araw na nagtatrabaho bilang abogado, kaya kailangan ko itong iwan para sa kanya. Sumagot ang babae, si Hana, wala ng trabaho sa loob ng 6 na buwan.
Natanggal siya sa opisina ng piskal dahil nagpagalit siya ng isang kilalang piskal. Ngayon, walang law firm na tumatanggap kay Hana dahil natatakot silang magpagalit sa piskal na iyon. Nang marinig ito ng lola ni Hana, nanghina ang kanyang mga paa. Pagsapit ng gabi, dumating si Hana sa studio ayon sa utos ni Kizu. Pumasok siya at binuksan ang lihim na pintuan at nakita ang isang kakaibang tanawin na may mga bulaklak na nahulog sa loob. Lumitaw si Kizu at ipinakita kay Hana ang lahat ng larawang kinunan ng studio sa loob ng 100 taon, kabilang ang larawan ng mag-asawang Park Jong-won at mga kapatid ni Junhee. Sinabi ni Kizu, ako ang nagtatagpo sa mga yumao at kanilang mga buhay na kamag-anak. Ikaw, Hana, ang tanging espesyal na makakapasok dito nang hindi ko pinapayagan. Sa oras na iyon, isang bungkos ng bulaklak ang lumutang patungo kay Hana, isang regalo mula kay Jungho. Ipinakilala ni Kizu, siya ang lalaking ipinagkasundo sayo para sa blind date noon. Dumating si Namgo dala ang isang tray ng inumin para kay Hana, at ipinakilala ni Kizu, siya si Namgo, ang tagapagbantay ng studio. Pinilit ni Jungho si Kizu na magsalita para sa kanya, kaya sinabi ni Kizu, sabi ni Jungho, gusto mo raw si Hyunbin. Sumagot si Hana, hindi ako nag-blind date, at mas gusto ko si Wonbin kaysa kay Hyunbin. Nadismaya si Jungho at sinabi, nag-usap tayo sa text ng maraming beses. Lumapit si Jungho, pero itinaboy siya ng bilog ni Hana, at natumba siya sa sofa. Dinala ni Kizu si Hana sa silid ng mga talaan ng studio at sinabi, mula pagkabata, nakakakita na ako ng mga multo. Lagi nila akong sinusundan at gustong patayin dahil hindi bukas ang studio sa lahat ng patay. Ang mga espiritong hindi makarating dito ay laging sinusubukang agawin ang makapangyarihang kamera at patayin ako. Hindi pa ako nakakalabas ng studio. Sa kaginhawaan ng loob, kahit ang simpleng pagkain kasama ng iba ay hindi ko magawa, kaya kailangan ko ang tulong mo, Hana, dahil kailangan ko ang proteksyon ng iyong bilog. Magtatagal pa ako rito ng eksaktong 100 araw, at kailangan mo lang akong protektahan sa loob ng 100 araw, pagkatapos ay ibabalik ko sa iyo ang atik na ito. Naguluhan si Hana sa kwento. Kinabukasan, dinala ni Kizu sina Jungho at ang espiritu ng pari sa simbahan, pumili ng tamang oras upang makapasok. Pumasok sila sa opisina ng pari, binuksan ni Kizu ang laptop at hiniling sa pari na sabihin ang password. Pero sinabi ng pari, nakalimutan ko na, lagi ko lang ginagamit ang fingerprint. Sinubukan ng pari na alalahanin at binigay kay Kizu ang ilang salitang naalala, pero lahat mali. Nagbigay ng senyales si Jungho na may paparating, kaya kinuha ni Kizu ang laptop at tumakbo palabas, ngunit nahuli siya na hawak ang laptop ng yumaong pari. Dumalo sina Hana at ang abogadong si Sumi sa isang salusalo ng mga abogado na inorganisa ni Piskal Lee Hyun-oh. Habang abala si Sumi sa isang kakilala, nag-isa si Hana sa loob. Lumapit ang batang abogada na si Doyon at sinuya si Hana dahil nabigo raw ito sa isang job interview. Sinabi ni Hana, hindi ako pumunta sa interview kaya hindi ako bumagsak. Ipinagmalaki ni Doyon ang kanyang bagong business card, pero binawi ito at sinabing, hindi ako magdedepensa sa mga hindi direktang pumatay. Naalala ni Hana ang isang kriminal na pinalaya ng piskalya at namatay. Dumating si Piskal Lee Hyun-oh kasama ang kanyang grupo, tumingin kay Hana, ang dating empleyado, at nakipagkamay sa kanya. Naalala ni Hana ang babala noon ni Lee na hindi siya makakakuha ng ibang trabaho kung aalis siya, at ipapakita raw nito ang kanyang kapangyarihan. Ngayon, nakipagkamay si Hana, ngunit sinuya ni Lee ang kanyang kawalan ng trabaho bago nagpatuloy sa pagtanggap ng mga bisita. Malungkot na lumabas si Hana nang tumawag ang isang pulis, sinabing gustong-gusto ni Kizu na makipagkita sa kanya. Nakaupo si Kizu sa harap ng pulis, na palilibutan ng mga taga-simbahan dahil ninakaw niya ang laptop ng pari. Dumating si Namgo at sinabi, sabi ko, burahin mo lang ang video, bakit mo ninakaw? Humingi ng tulong si Kizu kay Namgo, pero sinabi ng dating pulis na kailangang sundin ang batas. Sinubukang pumasok ni Jungho sa katawan ng pulis, pero hindi niya kaya dahil naubos ang kanyang lakas sa simbahan. Dumating si Hana, tinanong si Kizu kung tungkol na naman ito sa multo, at nang tumango si Kizu, sinabi ni Hana sa pulis na pagkakamali lang ito. Hiniling ng pulis na i-unlock ni Kizu ang laptop gamit ang tamang password upang patunayang pinahiram ito ng pari. Sinabi ng mga paring naroon na kung ma-unlock ni Kizu ang password, ituturing nilang inosente siya. Tumingin si Kizu nang walang pag-asa sa pari, nang biglang may naisip ang pari, pero sinabing hindi niya masasabi ang password sa harap ng maraming tao. Nang umiling si Kizu, gumamit si Hana ng megaphone, hiniling sa pari na ibunyag ang password upang mapawalang sala ang inosente. Binigkas na pari ang key after school man niya, isinulat sa Ingalls. Tinipa ito ni Kizu at nabuksan ang laptop. Mabilis na binuksan ng isang pari ang isang video, isang music video ng grupong After School. Sinabi ng pari kay Kizu, ang gusto ko ay malaman ng buong mundo na mahal ko ang After School. Gusto kong manatili ang alaala. Ang huling alaala ko ay maibahagi sa lahat ang pagtatanghal ng After School. Biglang tumugtog ang masiglang musika ng grupo at nagsimulang sumayaw ang mga nasa himpilan ng pulis.
Sumabay ang pari, chill, na may mga galaw na lubos na sanay, at kasama ang lahat, ipinakita ang mga sayaw ng after school na puno ng enerhiya. Si Lola ni Hana, naalala ang mga hindi sinasadyang salita sa apo, at sinisi ang sarili dahil nagdusa si Hana sa paninira ng iba nang hindi makapagpaliwanag, pero mas lalo pa siyang sinumbatan. Pagkatapos mapalaya, inaya ni Hana si Kizu na mag-inuman. Nang tanungin kung gusto niya ng alak o serbesa, sinabi ni Kizu, hindi pa ako uminom ng kahit ano, dahil mahihina ang lakas ko kapag nalasing at mas madaling atakihin ako. Sabi ni Hana, akala ko, kung makakakita ka ng multo, ituturo nila sa'yo kung paano bumili ng loto o magbago ng buhay, pero bakit ang buhay mo ganito kawalang lasa? Binuhusan ni Hana ng konting alak si Kizu at sinabi, nasa ligtas na sona ka na ng bilog ko, gusto mong tikman? Tumanggi si Kizu, sinabing, hindi ka pa pumayag na protektahan ako. Umiiwas si Hana at ibinunyag ang sikreto, natanggal na ako sa piskalya, pero hindi ko masabi kay Lola. Alam ko, mali ang desisyon ko, pinalaya ko ang isang tao na namatay. Paano ako makakaprotekta sa iba? Ikatlong beses na tayong nagkita sa himpilan, at lahat ng iyon may kinalaman ka sa batas. Sa tingin ko, pupunta ka pa sa mas delikadong lugar kaysa rito. Alam ko kung gaano kahalaga sa'yo ang bilog na iyon, pero kailangan ko ring magpatuloy bilang disenteng mamamayan. Paglabas ng lola ni Hana, nakita ang apong natutulog sa upuan, kaya ginising siya at sinabing linisin ang tolda at pumasok sa bahay. Sumagot si Hana, lilinisin ko sa loob ng 1 minuto 30 segundo, lola. Yumakap siya sa lola sa mainit na tahanan. Hiniling ng lola na sumama si Hana sa pagtitinda ng tteokbokki, pero tumanggi si Hana, sinabing, masama ang pakiramdam ko ngayon. Alam ko may nangangailangan sa akin, pero natakot ako sa panganib kaya tumanggi ako. Bigla akong nalungkot. Inalo ng lola, kung mahirap ang buhay, bumalik ka sa akin, ginto ko. Aalagaan kita hanggang mamatay ako. Kinabukasan, dinala ng lola ang tteokbokki sa may-ari ng ice cream stall. Hiniling na tawagan ang bayaw nito upang malaman kung sino ang sikat na piskal. Dala ang isang bag ng regalo, pumunta ang lola sa piskalya, pero sumama ang pakiramdam niya. Pumasok siya at sinabi sa receptionist, gusto kong makipagkita kay Piskal Lee Hyun-oh, may ipapadala ako sa kanya, pero tinanggihan dahil walang appointment. Hiniling ng lola na ipapasa ang kahon ng tteokbokki sa piskal. Dumating ang gwardiya at pumasok ang piskal. Yumuko ang lola bilang pagbati, pero hinila siya ng gwardiya palabas. Nang marinig ng piskal ang pangalang Hana mula sa lola, lumingon siya saglit bago nagpatuloy. Inilabas ang lola at pinaalis ng gwardiya. Nangako ang lola na babalik ulit hanggang makipagkita ang piskal. Nagmadali siyang tumakbo para maabutan ang bus, nagpasalamat sa driver sa paghinto, pero pag-akyat sa bus, nahilo siya, natumba pabalik at tumama ang ulo sa 3 baitang. Nang gisingin ng isang dumadaan, sinubukang likpitin ng lola ni Hana ang kahon ng regalo, pero natumba rin siya. Si Hana, masayang nagpaalam sa isang kliyente, natuwa dahil 3 kaso ang natanggap niya ngayon nang tumawag ang lola. Masayang sinagot niya ang telepono, pero nabigla sa masamang balita mula sa kabilang linya, kaya nagmadali siyang umalis. Si Kizu, hinintay ang larawan ng paring sumasayaw, kasama ang iba pang pari sa pader, minarkahan ang isa pang araw na lumipas, at nagdesisyong hindi naguluhin si Hana. Biglang napansin niya ang lola, kaya sinabi, bukas pa ang usapan natin tungkol sa larawan, pero napagtanto na ang pinto ang pinasukan nito ay ang likurang pinto. Sinabi ni Kizu, sa loob ng 3 araw na mananatili ka rito, maaari kang kumuha ng huling larawan ng alaala. Sumagot ang lola, kumuha ka na ng huling larawan para sa akin, pero may isang bagay pa akong hindi may alis sa isip, kaya hindi pa ako makakaalis. Si Hana, nakatayo sa isang sangandaan, tumawid, pero natumba sa sobrang lungkot. Kahit tapos na ang oras ng pagtawid, umiiyak pa rin siya sa gitna. Lumitaw si Kizu, hinintay siya sa gilid. Tinanong ni Hana, nakita mo ba ang lola ko? Sabihin mong hindi totoo. Malapit lang ang espiritu ng lola. Dinala ni Kizu si Hana sa ospital. Pumasok si Hana upang makita ang lola sa huling pagkakataon at bumagsak ang kamay ng lola. Hinawakan ni Hana ito, umiyak ng todo, hindi makapaniwalang wala na ang lola magpakailanman. Ang espiritu ng lola ay pumunta sa studio ng larawan. Napansin ni Jungho na ang susunod na kliyente ay ang lola ni Hana. Hiniling ng lola, yung binatang mukhang masungit, magdala ng upuan para makapagpahinga ako. Pagkaupo, hiniling niya kay Namgo na magdala ng tsaa. Ikinuwento ni Jungho sa lola, ang may-ari ng studio ay may ipapakiusap kay Hana. Sa seremonya ng libing sa ospital, lumapit ang 2 pulis kay Kizu. Lumabas si Hana, sinabing, kung makita mo ang lola ko, tawagan mo agad ako. Umuwi si Kizu, naalala ang hiniling ng espiritu ng lola na wag sabihing nagpunta ito sa kanya, dahil ang buhay ay may sariling gawain. Sinabi ni Kizu sa sarili, kahilingan iyon ng yumao, kaya susundin ko.
Binigyan ng pulis si Hana ng bag na iningatan ng tumawag ng ambulansya, kasama ang malaking kahon ng tteokbokki. Binuksan ito ni Hana, nagtatakang, para kanino kaya ang ganitong daming tteokbokki. Umaga noon, palihim na pumasok ang lola sa studio ni Kizu, hiniling na tulungan siya dahil 3 araw na lang ang natitira. Sabi nila, gusto mong magpaganda ng imahe kay Hana. Kung tutulungan mo ako, magsasalita ako ng maganda para sa'yo. Sa libing, tinulungan ng isang empleyado si Hana na pumili ng mga gamit para sa paghahatid sa lola. Tinanong ng empleyado kung naipaabot na ang masamang balita. Sumagot si Hana, may password ang telepono ng lola, kaya hindi ko pa naipaabot sa mga kaibigan niya. Tinanong pa kung may larawan na para sa libing, lumitaw si Kizu at sinabing, may larawan ako ng lola mo. Nagduda si Hana, kaya ipinaliwanag ni Kizu, pumunta siya sa akin para magpa-picture ilang araw bago siya nawala. Binuksan ni Hana ang larawan ng lola para tingnan. Tinanong ni Hana kung sino ang mga makakapasok sa studio ng larawan, sumagot si Kizu, nasa daan ito patungo sa kabilang buhay, ang mga may matinding pagnanasa na makarating sa dulo, lumingon, saka makikita ito. Walang pinagsisihan ang lola mo sa buhay, kaya hindi niya kailangang dumaan dito. Tinulungan ni Kizu si Hana na pumili ng mga gamit para sa libing ng lola, sinabing, lagi akong handa rito, kaya medyo maalam ako. Maya-maya, nag-isa si Hana sa silid, hinintay ang password ng telepono ng lola, bumubulong, mahal mo ang pera, pero kailangang ipaalam ang masamang balita para makadalaw ang mga tao. Sabi mo kung ano ang itinanim, iyon ang aanihin. Iniwan ni Hana ang telepono at lumabas para salubungin ang mga bisita. Biglang lumutang ang telepono at bag, lumipat palabas, at napunta kay Namgo. Kinuha ni Namgo ang mga talaan at listahan ng donasyon sa libing, tinulungan ang lola na suriin kung gaano ang naani mula sa itinanim. Si Mang Lee na nagtitinda ng gulay, noong kasal ng anak niya, nagbigay ako ng 100,000 won, pero ngayon, 50,000 lang ang ibinigay niya, ang kuripot talaga. Bumalik si Kizu dala ang pritong manok, nag-alay ng insenso bago inanyayahan ang lahat na kumain. Sinubukang kumuha ng bote ng tubig ang lola, pero hindi niya mahawakan. Tinulungan siya ni Jungho, sinabing magsanay pa siya. Sasabihin na sana ni Jungho ang tungkol sa relasyon nila ni Hana 3 taon na ang nakalipas, pero pinatigil siya ni Namgo at binigyan ng pakpak ng manok ang lola. Nilinis ni Namgo ang tindahan ng pagkain ng lola, na ikinagulat ng mga naroon dahil lumulutang ang mga gamit. Nalungkot si Hana sa labas, nakita ang larawan ng cherry blossoms, naalala ang pangako na dadalhin ang lola sa Jeju sa susunod na tagsibol para makita ang pamumulaklak. Nang aliwin siya ni Sumi, sinabi ni Hana, tinanggal na nga ako ni lola sa family registry. Ang iba, hinintay ang mahirap na daan para makita ang mga mahal sa buhay, pero parang ayaw na akong makita ni lola. Tama lang kasi lagi ko siyang nalulungkot. Akala ko, darating ulit ang tagsibol, pero huli na ako ngayon. Pumasok si Hana sa silid, pero wala na ang telepono at bag ng lola. Kasama si Sumi, tiningnan nila ang security footage, nakitang lumutang palabas ang mga gamit. Sabi ni Hana, alam ko kung sino ang kumuha. Nagmadali siyang umalis. Patuloy na sinusuri ng lola ang donasyon ng mga dumalaw, kung tumugma ba sa naibigay niya noon. Nagtaka si Jungho, kaya ba apo talaga ni lola si Hana? Kawawa naman siya. Narinig ito ng lola, sinabing, hayaan mo ako. Pumasok si Hana, hinintay ni Namgo na pigilan siya sa lihim na pinto, pero umiwas dahil sa bilog ng proteksyon. Pumasok si Hana sa studio, nagulat ang lahat. Hinila ni Kizu si Hana, pero nagpatuloy siya sa silid, hindi nakita ang espiritu ng lola. Itinaas ni Hana ang larawan, tinanong, hindi ba ito ang hinintay ni lola bago mamatay? Kinuha mo ang telepono niya at ipinaalam ang balita, kaya maraming dumalaw. Nasaan ang lola ko? Pinigilan ni Kizu si Hana, lumiwanag ang bilog ng proteksyon. Lumapit ang lola, pero itinaboy siya ng bilog, natumba ang mga gamit. Nakita ni Hana ang larawan nilang dalawa ng lola, sigurado na pumunta ang lola sa studio. Patuloy na tinanong ni Hana kay Kizu, nasaan ang lola ko? Bakit ka nagsisinungaling? Ayaw niya ba akong makita? Pinigilan ni Kizu ang lola na lumapit, pero alam ni Hana na naroon ang lola, kaya tinanong, ayaw mo ba akong makita, lola? Okay lang, tara na, manood tayo ng bulaklak. Mula ngayon, wala nang tagsibol para sa akin. Umuwi si Hana, pumili ng damit para sa lola na isusuot sa Jeju, para manood ng bulaklak, at hiniling kay Kizu na pumili kung alin ang magugustuhan ng lola. Inaya ni Hana, lola, samahan mo ako sa Jeju, manood tayo ng hydrangeas. Sinipa ng lola ang maleta, sinabing, may mga bisita na, balak mo bang gastusin ang pinaghirapan ko? Hinintay ni Kizu na iparating ang mensahe kay Hana na dumalo sa libing. Nakitang patuloy na inaayos ni Hana ang mga gamit, nagalit ang lola, dahilan para magpapanik ang kuryente sa bahay. Inilista ng lola ang mga donasyon sa kasal, kaarawan, at iba pang okasyon noong nakaraang buwan. Sabi ni Kizu, marami kang naibigay sa mga okasyon, kaya gusto niyang bawiin mo ito.
Sumagot si Hana, mahalaga sa kanya ang pera, pero dala niya ba ito pagkamatay? Buong buhay, nagtipid siya, bumibili lang ng damit sa palengke na 1,000,001 para sa 5 piraso. Hindi siya kailanman kumain ng pagkaing 5,000 won. Para palakihin ako, hindi siya nakapanood ng bulaklak ng maayos kahit isang tagsibol. Kung hindi ko siya dadalhin ngayon, wala nang pagkakataon. Sumagot ang lola, sa loob ng 25 taon, abala ako sa pagpapalaki sayo. Hindi nga ako nakapanood ng bulaklak kahit gusto ko. Pero ang perang itinanim ko ay dugo't pawis ko, gusto kong dalhin ang mga donasyon sa kabilang buhay para maginhawa roon. Kung ayaw mong magluksa, bahala ka sa buhay mo. Narinig ni Hana ito sa pamamagitan ni Kizu, natumba sa sahig, sinisi ang sarili, dahil sa akin, hindi siya nakapanood ng bulaklak. Kasalanan ko ito. Nagdesisyon si Hana na bumalik sa libing para tuparin ang hiling ng lola. Sa libing, nakita ni Hana ang may-ari ng tindahan ng sorbetes na sumisilip. Inanyayahan niya itong pumasok para kumain, pero nagmadali itong umalis, bumalik at sinabi, nabalitaan ko, ganito ang nangyari sa lola mo sa harap ng piskalya. Nagigilty ako dahil nasabi ko na natanggal ka sa trabaho. Tinanong niya ako kung sino ang punong piskal. Hindi ko inasahan na pupunta siya roon. Ito ang donasyon ko, pasensya na talaga. Nalungkot si Hana, naalala na inaya siya ng lola na magbenta ng tteokbokki. Alam na pala nito ang lahat pero nagpanggap na hindi. Dumating ang kaibigang si Jiwon, bumalik mula sa paglalakbay sa mundo, umiyak, at sinabi kay Hana, alam na ni Lola ang mga itinago ko, mula sa pagkatanggal sa trabaho hanggang sa kawalan ng kaso. Kasalanan ko kaya siya nawala. Matapos iwasto at itala ni Namgo ang listahan ng donasyon, naramdaman ng Lola na oras na para umalis, kaya sinabi kay Kizu, aalis na ako mag-isa, payapa na ang loob ko. Pinilit ni Kizu ang Lola na magpaalam muna kay Hana, pero sinabi nito, desidido na ako, hindi ako magsisisi. Napilitan si Kizu na sumang-ayon at lumabas. Sa libing, pagod na pagod si Hana nang biglang makita ang lola na lumalapit. Humingi siya ng tawad at umupo ang lola sa tabi niya. Patuloy na tinanong ni Hana si Kizu, nasaan ang lola ko? Bakit nagsinungaling ka? Ayaw niya ba akong makita? Pinigilan ni Kizu ang lola na lumapit, pero alam ni Hana na naroon ito, kaya sinabi, ayaw mo ba akong makita, lola? Okay lang tara, manood tayo ng bulaklak. Wala nang tagsibol para sa akin mula ngayon. Umuwi si Hana, pumili ng damit para sa lola papuntang Jeju para manood ng bulaklak at hinintay si Kizu na pumili kung alin ang magugustuhan nito. Inaya ni Hana, lola, samahan mo ako sa Jeju, manood tayo ng hydrangeas. Sinipa ng lola ang maleta, sinabing, may mga bisita na, gagastusin mo ba ang pinaghirapan ko? Ipinapasa ni Kizu ang mensahe na dumalo si Hana sa libing. Patuloy na inaayos ni Hana ang gamit, nagalit ang lola, dahilan para magpapanik ang kuryente. Inilista ng lola ang mga donasyon sa kasal at iba pa noong nakaraang buwan. Sabi ni Kizu, marami kang naibigay, kaya gusto niyang bawin ito. Sumagot si Hana, mahalaga sa kanya ang pera, pero dadalhin ba niya ito? Buong buhay, nagtipid siya, bumibili ng damit sa palengke na 1,000,001 para sa 5, hindi kumain ng 5,000 won na pagkain. Para palakihin ako, hindi siya nakapanood ng bulaklak ng maayos. Kung hindi ko siya dadalhin ngayon, wala nang pagkakataon. Sumagot ang lola, sa 25 taon, abala ako sa pagpapalaki sayo, hindi ako nakapanood ng bulaklak kahit gusto ko. Pero ang pera ko ay dugo't pawis, gusto kong dalhin ang donasyon sa kabilang buhay para maginhawa. Kung ayaw mong magluksa, bahala ka. Narinig ni Hana ito, natumba, sinisi ang sarili dahil sa akin, hindi siya nakapanood ng bulaklak. Kasalanan ko. Bumalik si Hana sa libing para tuparin ang hiling ng lola. Nakita niya ang may-ari ng tindahan ng sorbetes, inanyayahan itong kumain, pero umalis ito, bumalik at sinabi, nabalitaan ko, nangyari ito sa lola mo sa piskalya. Nagigilty ako dahil nasabi ko na natanggal ka sa trabaho. Tinanong niya ako tungkol sa punong piskal. Hindi ko inasahan na pupunta siya roon. Ito ang donasyon ko, pasensya na. Nalungkot si Hana, naalala na inaya siya ng lola magbenta ng tteokbokki. Alam na pala nito ang lahat pero nagpanggap. Dumating si Jiwon mula sa paglalakbay, umiyak, sinabi kay Hana, alam na ni lola ang mga itinago ko, mula sa pagkatanggal hanggang sa kawalan ng kaso. Kasalanan ko kaya siya nawala. Matapos itala ni Namgo ang donasyon, naramdaman ng lola na oras na, kaya sinabi kay Kizu, aalis na ako mag-isa, payapa na ako. Pinilit ni Kizu na magpaalam ito kay Hana, pero sinabi ng lola, desidido na ako, hindi ako magsisisi. Sumang-ayon si Kizu at lumabas. Sa libing, pagod na si Hana, nakita ang lola, humingi ng tawad. Hinintay ng lola ang buhok ni Hana, pero si Kizu pala iyon. Gumuho si Hana sa balikat ni Kizu, paulit-ulit na sinasabi, lola, pasensya na. Naalala ni Kizu ang sinabi ng lola sa tindahan ng pagkain, dahil sa food truck, napalaki ko si Hana. Bata pa siya, sumasama na sa akin sa pagtitinda dahil walang mag-aalaga sa kanya. Kahit hindi ako mamatay, 55 taon na lang ang itatagal ko, baka maging malabo pa. Sana lang, hindi mag-isa si Hana sa hinintay. Kaya nagsipag ako sa mga kasalan at libing, maingat na nagtala ng donasyon. Kung maaalala nila ako, maaalala rin nila si Hana, kahit wala na ako. Hinintay ng lola na itapon ni Kizu ang talaan at bantayan si Hana paminsan-minsan. Iniwan ni Kizu ang talaan, sinabing, itinapon ko na ayon sa gusto mo. Nagising si Hana, binuksan ang talaan. Suot ng lola ang damit na binili ni Hana mula sa unang sweldo bilang piskal para sa huling larawan. Sinabi ni Jungho, hindi pa kailanman nagpa-picture si Kizu sa labas, espesyal ka, lola.
Dinala ni Namgo ang lola sa kanyang tindahan, kung saan may daan ng bulaklak, artificial na cherry blossom, at screen na nagpapakita ng tagsibol. Naglakad ang lola sa daan ng bulaklak, lumilipad ang mga pitaw sa hangin, parang tunay na tagsibol. Umiiyak si Hana, natanggal ako sa piskalya. Kahit pinalaki mo ako ng maayos, lola, hindi ko mapapasaya ka. Pasensya na. Sinabi ng lola, ikaw ang numero unong pride ko, kaya itaas mo ang ulo mo mula ngayon, ha? Inaya niya, tara, manood tayo ng bulaklak. Humiga si Hana sa kandungan ng lola, sabay na tiningnan ang screen. Sinabi ng lola, dahil kasama kita, napatawa ako ng marami at naging masaya ang buhay ko. Mahal kong apo, wag mo akong alalahanin ng matagal, wag masyadong malungkot. Inanunsyo ni Kizu, kukunan ko na ang pangalawang larawan. Itinali ng lola ang buhok ni Hana, tinanggap ang bulaklak mula sa apo, at pinindot ni Kizu ang shutter. Unti-unting nawala ang imahe ng lola, kaya umiyak ng todo si Hana, hawak ang larawang magkasama sila. Pagkatapos, tinanong ni Namgo si Kizu, bakit mo binaliwala ang kahilingan ng kliyente at nagpa-picture sa labas kahit delikado? May ibang plano ka ba kay Hana? Paliwanag ni Kizu, nangutang lang ako ng loyalty points sa kanya. Nauna rito, kinumbinsi ni Kizu ang lola, ikinuwento ang tungkol sa tiyuhin na hindi niya naipaalam, kahit 25 taon na, nagsisisi pa rin ako. Kung hindi makapagpaalam si Hana, mawawala siya habang buhay. Sabi ng lola, si Hana ang tanging nakaligtas sa aksidente ng sasakyan, nasaksihan niya ang pagkamatay ng mga magulang. Guilty siya dahil siya lang ang nabuhay, kaya ayaw niyang burahin ang peklat sa pulso. Kung lilitaw ako, patay na ako, hindi ko kayang hayaang maranasan niya ulit ang bangungot na iyon. Nagtaka si Kizu kung bakit hindi niya sinunod ang lola. Kinabukasan, inintay ni Jungho si Hana, pero dumaan ito sa kanya. Sinabi ni Hana kay Kizu, patuloy kong paupahan sa iyo ang bahay. Ibibigay ko ang account number. Salamat sa pagbibigay ng talaan. Habang naglalakad si Kizu, tinawag siya ni Hana, tumingin kay Jungho, at sinabi, makakakita ako ng multo hanggang kailan. Assistant Jungho, kumpirmado, hindi kita kailanman nakilala sa blind date. Hindi ikaw, sabi ni Kizu pagkatapos ng picture. Hindi na raw makakakita ng multo, pero bakit may batang babae roon, babaeng magulo ang buhok sa hagdan, lalaking may-ari ng tindahan ng alahas na namatay noong nakaraang taon, at babaeng lumulutang doon? Napagtanto ni Kizu na ang kanyang kamera ay nagdulot ng side effects sa isang mutant, isang natatanging tao sa mundo. Dito nagtatapos ang unang bahagi ng pelikula. Ipapadala namin ang ikalawang bahagi kapag naipalabas na ang pelikula. Magkita tayo ulit sa susunod na bahagi ng The Midnight Studio.